So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito na mga tamang balita at sagutin ang maling informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga fentanyl bloggers mga kababayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa mga customization sa katakalang mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo ba rin si Sir Ivan, ang pinakabolol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, syempre, alam na ho nating lahat na kung saan, i-check muna natin dito kung sino ba yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. So sila po itong tinatawag po ng mga keyboard wars mga kabayan. At nandito sa listahan, anong una po? Sa Rebel Ferrer Official, meron siyang 110 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Ma'am Maria Medasiplon, meron siyang 61 na mga comments. Ingi Mentiza, meron siyang 42 na mga comments. Shane Sibal, meron siyang 38 na mga comments. And Eduardo Caltera, meron siyang 35 lahat ng mga comments. Again, kasama po sa ating mga keyboard warriors ang ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga silent viewers dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Lia Ann, Jose Menjo Napiquez, Gold Digger, Eva Ponsalan, Posong Inami, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiz Calante, Rosetta Rowell, and Bia Bibar. Pasalamatan rin po natin ang nabigay sa atin ng super thanks. Thank you so much kay Ma'am Carclia, nabigay sa atin ng $10 US. Thank you so much. At saka si Ma'am Carclia, meron siyang message sa ating mga kababayan. Ang sabi niya, Sir Ivan, paki-shoutout naman ang aking friends na si Hey Turi Hanzo at lalong-lalo na si Axel Roses aka Simple Tokes na nagdadrama dahil hindi na muna daw siya pinapansin. Hindi ko na daw pinapansin si Tokes mga kababayan. Ay, kurten ko yun. Hey, lagi pong pinapansin ni Sir Ivan si Sir Tokes. Idol ko yan eh. Si Axel Roses mga kababayan. Actually si Axel Roses, isa rin po siyang vlogger. So kung gusto niyo po na bisitahin po ang kanyang channel, Axel Roses or Simply Tokes Vlog. Magaling rin po siya na vlogger mga kababayan. Isa rin po siya na PBM vlogger or pro admin na vlogger. Simply Tokes Vlog. O yan Tokes, huwag ka na magdrama. Hey, kurten ko yun. Actually, kaibigan natin yan eh. Kaibigan natin yan si Tokes. And of course, siyempre, i-greet po natin ng happy birthday si Diane S. De Castro. Siya po ang anak ni Ma'am Maria Medasiplon. Happy birthday also kay Jerry Beltran at si Ate Jocelyn Enciso na taga Kabuuan, Bautista, Pangasinan. Happy birthday po sa lahat na nag-celebrate po ng mga birthday. At syempre kasama rin po natin ngayong araw ang mga membro ng Seventh-day Adventist Church. Nandiyan rin po ang mga membro ng Christians Commitment Fellowship Ireland. Hi to all the members also sa INC or Iglesia ni Cristo. At syempre kasama rin po natin, nandyan po sila si John Cuan, Julian Sebelieja, Jelen Quezon, Dolores Clinton, Mon Flower, Biyahe ni EJTV, at saka hi to Noel Narcida and Antonio Payos. Well, siya nga pala, hindi ko po sa mga bago natin dito ng mga viewers, hindi ko po ma-shoutout yung name ninyo na only user ang pangalan. Ang ibig ko pong sabihin, ang inyo pong YouTube handle, kapag user lang po yung name at saka hindi nyo po na-update, hindi po kayo ma-shoutout po ni Sir Ivan kasi nga user na po yung pangalan, okay? So pasensya po, sana i-update nyo po ang inyong YouTube handle para po makita ko ang inyong totoong pangalan, okay? So, enos mga kabayan ko, alam nyo ba
na hindi po umepekto ang kanilang mga paninira dito kasi nga alam niyo ang ating gobyerno, ang ating pong ekonomiya sa Pilipinas, mas lalo pang umunlad mga kabayan at lalong-lalo na sa usapin po ng investment. Kasi meron pong report na nilabas po ang gobyerno natin, yung PISA mga kabayan, nagpalabas na sila ng report dito na kung saan sa first quarter po ng 2024, ang investment po sa Pilipinas mas tumaas pa mga kabayan. Mas tumaas pa to 19.35%. Ganun po ang pagtaas mga kabayan. So 19.35% ang pagtaas po versus doon sa last year sa quarter 1 po ng year mga kabayan. Tingnan nyo, ang ganda talaga ng takbo ng Pilipinas. Pero pilit lang sinisira mga kabayan. Pero at least, nakikita natin dito na hindi po umepekto yung kanilang mga paninira mga kabayan. Ang kanilang plan B, ang kanilang paninira, yung mga rally nila, ang kanilang mga tira dito sa kay PBBM, mga paninira nila tungkol doon sa pulburon video. Kasi nga yung pulburon video mga kabayan, abay gin-brought up na lang po nila, ibinalik na lang po nila yung pulburon video. Kasi nga, di ba, nag-umpisa ho yan doon kay Kahitan mga kabayan. I'm sure na karamihan nyo dito, alam nyo na po kung sino nag-una doon, nag-shots fired na naman po, at saka ibinalik po yung pulburon video. Kasi nga, bakit nila ibinalik mga kabayan? Kasi nga wala na wala na silang bala dito, pangbato po doon sa ating gobyerno, paninira po kay BBM, kasi ang kanilang rally doon, nag-upisa po doon sa Davao, yung nag-upisa po doon sa Cebu City, hanggang dumating po doon sa Liwasang Bonifacio, hindi kasi umepekto mga kabayan. Bangkos, yung ginagawa po na plano ni BBM, ang pagsisikap po ni BBM, mas lalo pang gumanda mga kabayan. Kaya ang kitang-kita natin dito, yung leadership style po ni BBM, mas talagang epektibo. Hindi po epekto po ang kanilang mga planong paninira, gusto lang hilain po bababa ang ating Pangulo, hindi nangyari mga kabayan. Mas umunlad pa po ang ekonomiya sa Pilipinas. Kaya nga nila, balik nila yung pulburon video. Kasi nga, sila po nagbabakas sakali dito, kasi nga yan po ang kanilang last resort mga kabayan. Sa tingin ko po, yan po ang kanilang last resort. Kasi nga, yung pulburon video, kapag nagbabakas sakali kasi sila, kapag totoo yan mga kabayan, or baka maging totoo yan, may chance kasi daw, sabi nila, may chance kasi daw na si BBM na mag-resign dito or pwede pong i-impeach mga kabayan. Kasi po yung ganyang gawain po, impeachable na yan, sabi po ni Botanding. Sino si Botanding mga kabayan? Si Botanding, yung opportunista na abogado, si Rocky mga kabayan. Yung tira po ni Maharlika, kasi nga sabi ni Maharlika mga kabayan, nakita niya daw yung video. Samantalang noon mga kabayan, di ba naghugas kamay na siya noon? Hugas kamay na siya noon? Nasabi niya, nung time po na bumaliktad po si FPRD, na kung saan di ba tinanong siya ng mga reporter, I think that is, nandun yata yun sa Davao mga kabayan, na totoo ba daw yung pulburon video? Di ba sabi po ng FPRD na wala yan, hindi totoo yan, kasi kapag totoo yan, matagal ho yang lumabas. So nung sinabi na ho yun ni FPRD, at saka feelings po ni Hitad mga kabayan, na bumalintang po si FPRD, siya po dito'y bumalintong. Di ba nahugas kamay siya? Tapos sabi niya, hindi niya daw nakita yung video mga kabayan. Sinabi lang daw sa kanya. Pero the other day, ang sabi na ngayon ni Hitad mga kabayan, nakita niya na daw. Nakita niya daw, pero dito, may nakita po si Ivan dito na butas, kasi nung meron na pong sinabi dito, si Botanding mga kabayan, kasi nga sinakyan niya si Hitad. May nasabi doon, ito pong si Botanding, na kung saan hindi po nag-coincide doon po sa sinabi po ni Hitad mga kabayan. Mamaya pag-usapan natin yan, at siyempre pag-usapan rin po natin, ito pong nakakagalit talaga na ginawang harassment ng taga-China doon po sa ating kababayan po ng mga sundalo, doon po sa resupply mission sa iyong insure mga kabayan. Di ba? I think, of course, tayo ng lahat po, or kayo pang lahat, nakikita na po noon sa video na yon, na grabe talaga, nag-level up po ang kanilang pagtira dito, pangharas, pangbubuli po sa ating kababayan po mga sundalo, doon po sa resupply mission. Asa nakita rin po natin mga kabayan, na marami pong nasaktan, di ba? I think 3 ba yun, or 4 ba yun na sundalo na talagang nasugatan dito, at saka meron pong isang mata makabayan na apektuhan po. Kasi nga yung pagtira po nila ng tubig, ng water cannon, talagang malakas po yung makabayan, tawag dito yung pressure niyan, di ba, napakalakas po ng pressure niyan. Hindi lang basta-basta yan, kapag ikaw po'y mapuruhan makabayan, may tendency talaga na ikaw po'y malagpot. Ano ba tawag sa Tagalog? Yung malagpot, yung ka makabayan, madala ka sa tubig. Tsaka tingnan nyo po, na nakita natin po yung balita
balita, ipinakita kasi yung barko po ng Unaiza, 'di ba? Bali-bali po yung yung dingding po ng ng barko mga kababayan. Kasi nga kahoy naman 'yon. Pero kasi ang problema dito ng Pilipinas, bakit hindi sila gagamit ng barko na yung yung metal mga kababayan, yung mga makabago po na mga barko? Bakit gagamitin pa nila yung Unaiza? Yung Unaiza kasi mga kababayan, ang half kasi yan, 'di ba? Kahoy ho yan. Sana po sa Pilipinas, meron naman po tayong mga bago ngayon na mga barko, mga malalaking mga barko, magandang mga barko, sana yun na po ang gagamitin para maiwasan po yung ganito po na insidente na kung saan nung tumira po dito yung China, yung Chinese communist po na mga under po dito sa China mga kababayan, yung mga gunggong na yan. Alam nyo, ayaw kong lalahitin dito, no? Kasi kapag sabihin natin dito yung China, parang maging generalized kasi mga kababayan, para maging Chinese o yan. So dapat i-correct natin yan, dapat Chinese communist. Kasi yung tumira ng mga kababayan, mga Chinese communist to yun. So dapat i-correct natin yan. Kasi nga, siyempre, meron lang pong mga taga-China, mga Chinese na matitino rin po. Okay? So pag-usapan natin mamaya, kasi nga talagang nakagalit ho yan. Ayaw kong manahimik dito na even doon na nakikita ko na po yung balita mga kababayan, talagang honestly nasaktan ako doon, lalong-lalo na doon po sa raw na video na talagang nakita natin doon na talagang tumawag na po kay Lord Jesus, kay Lord yung isang sundalo mga kababayan. Sabi na, Lord, tama na po, kasi nga hindi nila kaya mga kababayan, masakit ho yan, yung tubig, yung water cannon na yan, masakit ho yan, para kang sintok siguro ng isang ilang tao mga kababayan. Kaya nga nanawagan na siya na baka sa isip niya, baka hindi na po sila survive, baka maano po yung barko na makabayan. So siya po yung nanawagan dito, sabi na tama na po Lord. So dapat lang talaga aksyon na dito yung ginagawa po dito ng taga China, at saka kung bakit sila ganyan makabayan. Well, siyempre maisip natin yan na baka konektado po doon yung iniisip natin at saka yung lumabas po na balita na merong secret deal dito yung Pilipinas at saka yung China makabayan. Ang ibig sabihin, yung previous administration meron pong deal sa taga China. So para sa akin, gusto ko talaga ito na ipapatawag na po dito. Ito pong si Botanding, ito pong si Rocky makabayan, kasi nga lagi niyang pinagtatanggol dito yung China. Sabi pa nga ni Botanding makabayan, wala nang utang yung China sa Pilipinas, or kalimutan lang yung term ginamit niya pero marami siyang inilabas dito na balita na fake news makabayan. Mas pumabor pa siya doon sa taga China, na instead siya dito yung Pilipino, dapat ipagtatanggol niya dito yung Pilipino. Di ba? Okay ba sa ating mga kababayan na dapat po itong ipapatawag na po dito si Botanding, si Rocky at saka si FPR din mga kababayan, para malaman na natin dito kung ano ba talaga ang nangyayari. Dapat merong seryoso dito na investigasyon mga kababayan, at dapat yun po ay dalhin doon sa Senado or sa Kongreso. At saka pag-usapan din po natin, kasi nga may kumalat ngayon na balita, actually not balita, actually merong screenshot mga kababayan na ito daw grupo ng QOGC, yung sila si Kibuloy, kandiyan mga Alipores, abay hanggang ngayon nanghingi pa rin po ng donasyon mga kababayan. Nangingi pa rin po ng donasyon. So ngayon, meron siyang kausap doon sa isang messenger yata yan, sa messenger makabayan. So siyempre, dahil sila dito ay nahikat po ng donasyon, siyempre meron silang siguro malapit na lang maloko makabayan or ma-scam. So yun na scam na yun, siyempre pasikot-sikot siya, tinanong niya kung legit ba to or hindi. Abay, siguro nag-usap na sila doon tungkol dito sa donasyon, sa yearly daw nila na tulong daw para sa QOGC makabayan. Pero isinumbong ho yan. Meron siyang ginawa po ito na screenshots mga kababayan, at saka yan po ay kumalat doon sa Facebook, pati po sa Twitter. Pero ang nakakatawa, Sir Ivan? Nung nakita ho yan ng taga-QOGC mga kababayan ng SMNI, abay kinuha kagad yung mga screenshots na yan at saka nilagyan po ng scam. So ngayon, ang account na yung mga kababayan, hindi na po makikita doon sa Facebook. Wala, nag-missing na talaga. At saka mahilig sila dito, napapansin ko mga kababayan, dito po sa mga DBS, no? Ano ba yung DBS? Yung noon, di ba, Duterte, Balahura, support ng mga kababayan. Pero ang bago, Duterte, bayaran, supporter na. Kasi nga yung mga supporter ngayon ng mga Duterte, mostly marami pong mga bayaran mga kababayan. Like for example, doon po sa mga nagpupunta po doon sa mga rally, di ba mostly mga bayaran ho yun?
Di ba bayaran ho yun? Meron ngang kumantay. Sabi rin po yan ninyo makabayan, mga bayaran. So ang tawag na ngayon is Duterte Bayaran Supporters. Kasi ang pinag-iingay dito mga kabayan, wala naman kasing kwenta. Totoo lang, walang kwenta talaga eh. So yan po ay nakita po, balikan na po natin, yan po ay nakita po ng taga SMNI, ngayon lagyan nila ng scam. So nung nilagyan na po ng scam, ang account po doon sa Facebook mga kabayan, hindi na po makita. Yan po ang napapansin ko ngayon sa mga DDS na kapag meron silang, parang, like for example, doon po kay FBRD mga kabayan. Well, siya ka pala, speaking of FBRD, di ba kahapon meron nga pinakita to na video, yung bang tinanggal or dinilit po ni Bongo makahabayan, di ba napagsama ko yan kahapon, kasi nga nakita po ni Sir Ivan na during po sa pag-speech ni FBRD, doon po pala sa mga kahabayan, birthday, advanced birthday celebration pala yun ni FBRD. Thank you nga pala sa nag-message sa atin, kasi meron siyang binigay po sa atin information mga kahabayan. So ito po yung pinuntahan kagad. So na-confirm po ni Sir Ivan na advanced birthday celebration pa yun ni FBRD. At yung birthday na yung makabayan, inorganize ho yun ni Bongo, kaya nandun po si Bongo. Kaya lang, nakita kaagad ni Sir Ivan na not feeling well po itong si FBRD at munting na siyang matumba makabayan dun po mismo sa stage. Kaya lang, bigla kagad kinancel or ginstop po yung pag-live po ni Bongo at saka sabay po dinilit niya yung video makabayan. Yan po ang kinapapansin dito sa mga DBS, lalo-lalo na sa SMNI makabayan. Nung nangyari po doon sa SMNI, doon sa Liwasang Bonifacio, na nagkaroon dito na parang nag-mild stroke po si FBRD, di ba dinilit kaagad ang video makabayan. Yan po ang ginawa ni Bongo. Pero meron po akong nakita, may nag-forward kasi sa atin na video makabayan. So after po doon sa speech po ni FBRD, ito na po ang nangyayari. Na kung saan siya po inalalayan makabayan, yung palabas na po doon sa kanyang service. Well, I'm not sure kung saan siya dadalhin. Siguro, I'm not sure kung i-hospital na po ba? Or baka dalhin na po ba sa hospital yon? Or hindi natin alam kung saan siya dadalhin makabayan. Pero kita po ni Sir Ivan, kaya lang dinilit kasi ni Bongo, so wala tayong ebidensya makabayan. After po sa nangyari na yon, kasi nga dinilit. Pero ito na po after po sa kanyang speech, ito na po ang nangyari kabayan. So hindi ko alam kung saan po yung dadalhin po ni Bongo. Probably siguro sa bahay niya or doon pa sa ospital or doon pa sa kanyang doktor, ipapacheck siya. Kasi nga kitang-kita ni Sir Ivan, si FBRD ay not feeling well talaga. Pero yan pala ay advanced birthday party makabayan. Kasi nga sabi po ni Bongo, si FBRD hindi daw siya mahilig po mag-celebrate ng kanilang birthday makabayan. So totoo, I'm not sure kung totoo ba yun. Hindi ba siya mahilig to mag-celebrate ng kanyang birthday? So birthday handa lang po siya ni Bongo. So anyways, marami po tayong pag-usapang kabayan at lalong-lalo na yung ating mga pasabog. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitahan to ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na magsama kabayan, well, siyempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hala po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin ng mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandyan rin po makababayan nating DDS all over the world. Howard rin makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Unity supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, sa ating mga supporters ni Sir Ivan, sa ating mga suki testing channel. Thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok testing channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. At syempre, huwag rin po natin kalimutan ating mga kababayan po mga viewers, mga Pinklawan at saka mga Dilawan. Welcome po sa ating channel. At saka everyone po is invited. Kung saang kulay ka man ngayon, sa sino ba yung sa mga sinusuportahan mo, or doon po sa kabilang kampo na lagi pong naninira, welcome na welcome ka dito sa ating channel para po yung mga mahilig po manira sa ating Pangulo, PBBM, at saka sa Marcos Administration, at least maliwanagan dito. Okay? So welcome po sa lahat. Siya nga pala pagkakabayan, meron po akong i-clear dito kasi nga maraming nagsasabi, mga bago natin ng mga viewers, bakit daw ang bilis magsalita ni Sir Ivan?
Bakit daw si Ivan? Bakit si Ivan? Bakit nga pala mga kabayan? Hey, honestly, normal na ho yan na si Ivan na magsalita na ganyan mga kabayan. Kahit na mag-usap tayo diyan po sa off-cam sa mga kaibigan ko, dito sa kasama ko dito sa aming flat, ganon talaga magsalita si Ivan. Mabilis po. Iwan ko, hindi ko alam mga kabayan, parang siguro habit ko na talaga. Siguro kapag magsasalita ko dito ng mabagal mga kabayan, parang nabuboringan ako. parang sa feeling ko parang ang tagal naman. Pero alam niyo po, meron tayong kasabihan. At yan po yung sinasabi po ng mga doktor na kapag makakasap ka daw ng tao po na mabilis na magsalita at very easy mo lang pong intindihin, ang ibig sabihin, ikaw po ay healthy. Mental, saka sa lahat po ng iyong senses, kapag maintindihan ko kaagad o matindihan mo kaagad yung aking sinasabi dito, ang ibig sabihin, ikaw po ay healthy makabayan. Okay? So sabi ho yan ng doktor. So anyways, una po sa pag-uusapan mga kabayan, well syempre, good news muna tayo. Pag-uusapan muna natin po yung balita po kay PBBM at saka ng ating ng mga programa po ng ating gobyerno, kasi nakita ko sa balita na si PBBM binisita po ng taga-US state, yung mga senators po doon sa US makabayan, binisita po si PBBM. Yung mga US senators naghayag dito ng suporta tungkol dito po sa pagkikipaglaban po ng ating gobyerno ni PBBM, nating kasundaluhan doon po sa issue po ng West Philippine Sea makabayan. And after that, isunod ko po yung balita na tungkol dito sa investment at saka yung plano rin po dito tungkol sa El Nino mga kabayan. So for more details, let's watch this. Nag-courtesy call kay Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. kaninang hapon ang United States Congressional Delegation sa pangunguna ni Senator Kirsten Gillibrand. Nagpasalamat si Pangulo Marcos Jr. sa pagbisita ng mga U.S. official. Masaya rin siyang i-welcome ang mga ito sa Pilipinas at umaasa ang Pangulo na magiging produktibo ang kanilang pagbisita. Inaasang tatalakay din ng Pangulo Marcos Jr. at mga U.S. official ang sitwasyon patungkol sa Pilipinas at ang geopolitical complications na kinakarap ng bansa. Si Senator Gillibrand naman nagpasalamat din sa Pangulo. Niya natutuwa siyang bumisita sa Pilipinas na inilarawan diyang magandang bansa. Nagpapasalamat din siya sa pagkakaibigan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Lumago pa ang investment activity o namumuhunan sa Pilipinas sa unang quarter ng taon. Batay sa report ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA sa Department of Trade and Industry, mula 12.54 billion pesos noong unang quarter ng 2023, tumaas ito sa 14.95 billion pesos o 19.25% na karagdagan at pinalawak na investment projects sa unang 3 buwan ng 2024. 50 bagong proyekto sa larangan ng export manufacturing, information and technology, logistics at marami pang iba ang mga inaprobahang investment. Inaasahang magre-resulta ito ng $616 million na halaga ng exports o mga produkto o serbisyo na maibebenta ng Pilipinas sa labas ng bansa. Magbubunga naman ito ng higit 11,000 trabaho para sa mga Pilipino. Positibo ang PEZA na darami pa ang nais magnegosyo sa bansa dahil sa pinaigting na pagpromote ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pilipinas bilang investment hub sa Asia at pagpapadali ng kanyang administrasyon sa pamumuhunan sa Pilipinas. Hinggil sa tensyon sa West Philippine Sea, binigyan din ng Department of Trade and Industry ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hiwalay ang usapin ng ekonomiya sa geopolitical issues. Si Presidente na rin natin na nagsabi, di ba, si President Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi niya yung we should separate the political from the economic because there are grave things that are happening. We're not denying that. In fact, we're saying these are really grave issues that are being faced by Philippines and China. But because of the graveness of these issues, the challenge really is on the economic side that we should also really be working doubly hard so that we can further enhance our economic and trade relations. Naniniwala naman ang Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry o samahan ng mga Filipino-Chinese na nagnenegosyo sa Pilipinas na mananatiling matatag ang economic relation ng China at Pilipinas.
Inaasahang mas matututukan na ang 5 sektor sa bansa sa pinaka-apektado ng El Nino. Ito'y matapos maging aktibo base na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang El Nino Oscillation Online Platform. Kung paano proseso, alamin sa ulat ni Alan Francisco. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang activation ng El Nino Oscillation Online Platform. Isa itong centralized na imbaka ng mga datos para mas maunawaan ng publiko, mamonitor at matugunan ang epekto ng El Nino at La Nina sa bansa. Sinabi ito ni DOST Secretary Renato Solidum sa briefing sa Malacanang matapos ang kanilang sectoral meeting na pinangunahan ni Pangulong Marcos. Ayon sa kalihim, tututukan ng platform na ito ang 5 priority sectors sa El Nino at La Nina Action Program tulad ng pagkain, tubig, kalusugan, public safety at energy. Maaari itong ma-access sa website na ito. The platform to know more about these different sectors, what the government agencies are doing, but they can also look at information materials that can help them prepare for El Nino and later on La Nina, and to make sure that they contribute to the preparedness of their communities for these hazards. The citizens can also report what they observe on the ground, and there's a citizen survey that can be used. There's a QR code in the website, and this can be easily accommodated through a dashboard. As the reports come along, then the more data will be stored in the app, and the more people can see which other areas are experiencing the same effects. Inaasahan ng DOST Pag-asa na sa Mayo ng taong ito magtatagal ang El Nino sa bansa, habang sa Hunyo naman ang transition tungo sa La Nina. Sa kabila ng La Nina, asahan naman na ayon sa Pag-asa DOST, nakakaunti ang mga bagyong papasok sa bansa ngayong taon. Nakaantabay naman ang mga ahensya ng gobyerno para matutukan ang patuloy na epekto ng El Nino. Ang Department of Agriculture tiniyak na may suporta sa mga magasaka, tulad ng cloud seeding operations na ginawa sa Southern Cagayan, Northern Isabela at iba pang panig ng bansa. Nariyan din ang repair at rehabilitation ng water harvesting structures. Mayroon ding pumps o poso, livelihood at supply na agricultural products na ibinibigay sa mga magasaka. Ang National Irrigation Administration o NIA naman, sinabi sa briefing na 99% ng mga palayan o taniman ay napatubigan nila, habang 1% lang naman ito ang hindi pa napapatubigan. Plano rin ng NIA na magtayo ng karagdagan at mga bagong dam sa bansa. Magagamit kasi ito ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen para sa flood control, irrigation, hydropower, aquaculture at iba pa. Ang pagtatayo ng mga dagdag na dam ay utos aniya ni Pangulong Marcos sa kanila. Una nang binuo ng administrasyon ang Task Force El Nino para sa komprehensibong hakbang ng pamahalaan kontra sa naturang phenomenon. O, di ba? Simple lang bumanat si PBBM Kabayan. Simple lang rumisbak po ang ating Pangulo. Ang kanyang risbak, pinapakita niya rito ang kanyang performance, ang kanyang achievements sa mga kabayan in terms po sa sa mga investments. Di ba? Sabi ko sa inyo na mapapahiya talaga dito yung mga DBS. What epic ang mga paninira mga kabayan. Kahit anong mga tira na dito, kanilang mga rally, na mga pagmumura rallying ginagawa, kasi nga hanggang ngayon, nagrarally pa rin po sila doon po sa Davao mga kabayan. Wa-epic pa rin. Diba? So, ganyan po kagaling po ating Pangulo. Rumisbak siya, ang kanyang ibabato doon po sa mga ninira sa kanya, ang kanyang performance. Saka nakitang-kita na po talaga natin na marami pong performance ito, mga achievements na si PBBM na nangyayari. Kaya nga si PBBM suportado ngayon ng liberal mga kabayan. Kaya nga si PBBM talagang nag full support na ngayon, nagdeklara na po ng full support ang mga Pinklawan kay PBBM, kasi nga marami pong mga ginagawa si PBBM nangyari po sa Pilipinas na nagustuhan po ng mga Pinklawan. So yan po ang kanilang explanation mga kabayan. Pero dito po sa nakalungkot talaga na meron po mga tao talaga na mapapahiya kasi ayon lang mapahiya po dito ang kanilang suportahan po ito na politiko na in terms po dito sa ginagawa po ng current administration. Kapag meron pong magandang nangyayari, mapapahiya kasi ang kanilang politiko po na sinuporta mga kabayan. Kaya lagi silang tira ng tira, araw-araw, pamabalahuran ito, inaapakan
lalo yung pagkatao po ng ating Pangulo at saka si Efelisa para para po matakpan dito yung mga good news ng programa po ng gobyerno natin, mga good news po sa nangyari sa bansa natin. Kaya nila po i-divert po yung mga balita or yung issue, mga kabayan. Yan kasi ang kanilang ginagawa, diversion tactics. Kaya sila kagad dito na maglalabas dito ng mga fake news, maglalabas kagad dito ng mga issues na ibabato nila doon sa ating Pangulo, tatawagin na kagad na isang bangag kasi wala silang pangbato, mga kabayan. Wala na silang pangbato po kay BBM. Naubusan kasi sila ng bala. So ngayon, ipapakita ko na sa inyo. Pag-usapan na po natin yung pulboronic daw na video kasi nakita na daw ni Hitad, mga kabayan. Alam nyo ba, napakasinungaling to ni Hitad. Bakit? Unahin na doon po, yung sinabi po the other day, ni Botanding, si Attorney Roque Macabayan, ang sabi niya na kinausap niya daw si FPRD kung nakita ba niya daw yung video, Macabayan, yung unang panahon, yung pumutok daw yung issue po sa, di ba, naalala ho natin, during po doon sa pangampanya pa po ni BBM, di ba nagpalabas po ng statement, ito pong si FPRD na meron daw tumakbo sa pagkapangulo na isa dang bangag o isang gumagamit daw ng pulbor, mga kabayan. Di ba, isa dang adik. Naalala ba natin yan? So tinanong po siya ni Botanding. Kinonfirm niya, nakita niya ba daw? At sabi daw ni FPRD, nakita niya pero hindi daw niya tinanggap yung, mga kabayan, hindi niya tinanggap pero nakita niya daw. So doon pa lang, no, kasi nga sabi ni Rocky na hawak na daw ng military yung video, mga kabayan. Pero bakit sinabi dito ni Hitad na nakita niya na? Ang ibig bang sabihin, ipinakita po ng kasundaluhan ng military ang video niyon kay Hitad, mga kabayan? Di ba? Sino ang fake news ito? Si Hitad ba o yung military? Di ba, mga kabayan? Make sense ba? Ipinakita ba ng military kung sakaling, assuming merong video at hawak na daw ng military, do you think ipapakita po ng military doon kay Hitad, mga kabayan, kung meron man? Diba? Ang ibig sabihin, ito pong si Hitad nagsinungaling talaga. Yan po ay 101% si Hitad nagsinungaling. Ngayon, ang kanyang palusot, mga kabayan, sabi niya, sa tamang panahon daw. Kailan ba yung tamang panahon? Nainit na si Sir Ivan eh. Hindi ko lang sure kung nagawa niyo na ba yung video na yon, yung AI na video? Sa tamang panahon. Kailan ba yung tamang panahon? At ang sabi ng mga kabayan, ang tamang panahon daw, this coming June. So kapag darating po yung June na month at wala pa rin silang ipapakita dito na video na pulboronic, mga kabayan, pagtatawanan natin sila. So dito po yan nag-una kay Hitad. Ipaparinig ko sa inyo, mga kabayan. So pasensya po doon sa ating mga viewers na ayaw pong marinig itong boses po ni Hitad na mabahong yung bungang, mga kabayan, yung mga meron pong mabahong pananalita, will tiisin nyo na po para po ito meron tayong reference, mga kabayan, ebidensya po, ebidensya. Okay? So for more details, let's hear this. General Bantag, konting kembot na lang yan. Imagine ninyo, talagang dapat nawakasan ito. Si Pulboronic Kuting. Nakakahiya sa buong mundo maliban sa issue nila sa pagnanakaw sa kapanambayan. Imagine nyo, only in the Philippines na meron tayong Pulboronic bangag na presidente na Addictus Benedictus sa pinagbabawal na pulburon. Kaya naman, no wonder ang PIDEA chief na si Lazo ay pinagtatanggal ang mga matitino. At gusto niyang alagaan yung mga sangkot sa pulburon. Imbis na hulihin ang mga pulboronic manufacturer, katulad ni Sayarot, kaya pala pinakawala ni Kuting. Diba? You know that already. Ni Kuting at ni Lisa, nilagyan pa ng PSG, si Sayarot, kasi nga kasabwat nila. And you will see the evidence in due time, in right time, mga palangga. In right time? Kailan ba yung right time, Hitad? Mas nakakahiya kasi meron po isang pukpok na vlogger na nandun po sa California na lagi pong napapalagana po ng fake news. Yan po nakakahiya, Hitad. Diba? POK 2 times.
Kailan kaya yung tamang panahon, mga kabayan? Tsaka dito po, inakusahan na rin po niya si si Lasso. Inakusahan na rin po si Lasso kasi daw parang protektor na dito si Lasso ni kay sa ating Pangulo, kay BBM na mga bangag daw. Pero alam niyo po, ang target kasi nila ito, mga kabayan, na kapag madihado na sila, kapag wala na sila pang bato po sa napapanira po ito kay BBM, gagamitin na lang po nila yung issue po ng pulburon daw na video. 101% po si Sir Ivan, sure tayo, wala pong video na ganyan, mga kabayan. Kasi kapag mayroong video po na ganon, matagal na huyang lumabas. Sa panahon pa po ng pangampanya ni BBM, 'di ba? Yung Liberal Party, yung mga Pinklawan, mga Dilawan, galit na galit po kay BBM. So ibig sabihin ba, 'di ba, kapag galit na galit po yung mga Dilawan, yung mga Pinklawan, at kapag meron silang makita dito na pwede pong ikakapanira ito kay BBM, do you think hindi na ilalabas, mga kabayan? Di ba? So after po sa vlog po ni Hitad, kasi nga nagsalita na siya na nakita niya daw yung video, mga kabayan. Actually hindi ko lang po ito ipinakita yung buong video niya, yung part lang yung, mga kabayan. So ngayon, ito na po ito pong si Botanding, si Rocky, mga kabayan. Si Rocky, yung oportunista na abogado na suportado po yung rapist ng ng mga minor de edad, mga kabayan. Iyan po si Rocky. So pakinggan ho natin ang kanyang balido kasi nga alam niyo, totoo lang, magaling talaga magbuo dito ng fake news itong si Rocky, mga kabayan. Magaling talaga siya bumuo dito ng mga istorya. Katulad po ito sa kanyang sinasabi na yung pulburon video na tinanong niya daw si FPRD. Katulad rin po noon na, di ba, tinawagan niya si FPRD, mga kabayan, na parang na pumasok na daw yung ICC at saka si FPRD takot na takot daw. Kaya daw tumawag sa kanya si FPRD. Sabi pa nga ni Panilo, mga kabayan, fake news na yun, hindi na totoo. Hindi na tumawag si FPRD doon kay Rocky. So ibig sabihin si Rocky, wala siya kredibilidad dito na paniwala pa, mga kabayan, kasi nga nagpalabas na siya ng fake news. At dito rin po ang kanyang banat po kay PBBM. 31 milyong Pilipino nagbigay ng tiwala kay PBBM. Sana nga hindi totoo. Pero kung meron naman yan at kung talagang gumamit siya lang nakakaalam yan, he should come clean. Kung siya'y aamin siguro, dahil eventually lalabas naman yan. Ang sabi ni Maharlika, mga hindi matatapos ang June na hindi lalabas yan. O diba, sabi ko sa inyo, siya andito nakabase, mga kababayan, kay Hitad, isang attorney naniniwala sa isang POK 2 times, pukpok, mga kababayan, naniniwala. So ibig sabihin, mas mautak pa si Hitad kaysa isang attorney, mga kababayan. Diba? Nakatawa talaga eh. Si Rocky, mga kababayan, nasa ayos pa ba ito mag-isip? Nagtataka na talaga si Sir Ivan kung nasa maayos pa ba ito mag-isip, mga kababayan. Kasi nga isa siyang attorney, tapos nakabase lang siya doon kay Hitad, mga kababayan. Nakatawa talaga eh. Siguro, kapag umamin na siya ngayon pa lang, baka maintindihan pa ng taong bayan eh. Pero dapat hindi lang pag-amin, Kung totoo na talagang siya gumamit, kinakailangan ipakita niya na talagang nagbago na siya, Kasi ako naman, kung ginawa niya yan bago siya naging presidente, baka naman pwede naman siyang mapatawad, Kung mapapakita niya na hindi na talaga yan nangyayari hanggang ngayon. Dahil napakadelikado naman kung ang presidente ay wala sa tamang pag-iisip at gumagawa ng mga desisyon. Ngayon nga, hindi natin medyo naiintindihan, Mabalentong ang presidente, hindi nga natin alam kung bakit gano'n, Pero baka nga kung totoo itong pulboronic video na ito, maintindihan na natin kung bakit siya bumabalentong, Dahil talagang hindi nasa tamang pag-iisip. Pero hindi pa po natin alam, kung ano talaga yan hanggang hindi lumabas siya nga. Teka lang, Rocky. Kailan ba bumalintong si PBM? Mga kababayan ko, kailan ba bumalintong si PBM? Yan po ang kanilang target, mga kababayan. Sisiraan na po si PBM. Pulboronic video na yan. Pero alam mo, talagang gagawin ng PCOO dyan, ookrayin yung authenticity. Pero hindi naman tayo hukuman na kinakailangan maging technical. Ito po ay court of public opinion. Kapag lumabas yung pulboronic na yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi. At kung karamihan ay naniniwala, sa tingin ko, wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulan ang isang tao na nagpupulburon. Okay, doon po sa sinabi po ni Rocky, mga kababayan, do you think hayaan lang po sa mga haters na nandito? Do you think hayaan lang po ng 31 million po na bumuto kay BBM? Hayaan lang po ng mga loyalista na si BBM magtrabaho kahit lango na sa pulburon, mga kababayan?
Di ba? Hindi ho yan kukonsentihin po ng mga loyalista. Siya po'y pababain talaga sa pwesto makabayan. Kapag nakikita po dito ng mga loyalista na siya po'y lango dito sa sinasabi na pulburon, kapag wala na po sa tamang pag-iisip ito sa PBBM, hindi ho yan kukonsentihin po ng mga loyalista. Pero dito, hinayaan po ng mga loyalista na magtrabaho sa PBBM kasi wala nang pong problema sa kanya makabayan. Kitang-kita natin dito na okay po ang kanya mga desisyon, mga ginagawa po ng mga programa, ang kanya mga plano. Kitang-kita rin po natin na okay po yung pag-iisip ni BBM. Kaya hinayaan na po siya na magtrabaho dito ng 31 million plus yung mga loyalista kasi nga okay ang trabaho ni BBM at hindi po siya lango po sa pulbor makabayan. Taas na pwesto ng ating gobyerno na po pwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipaggera o hindi. So, pero ang aking panawagan, kung totoo naman yan, forgiving naman ang mga Pilipino. Aminin na bago pa lumabas kung totoo. Siya lang makakasagot yan Pero, at saka yung mga malalapit niyang mga kaibigan. Pero I'm sure ngayon, nag-uusap-usap na yan kung anong susunod na hakbang na gagawin nila. No? At I'm sure, dahil si Maharlika ay nag-confirm ng nakita niya yan, hindi papayag yan na hindi ipapalabas ni Maharlika yan. Diba? Kasi ngayon, alam natin, may hawak ng video si Maharlika. At alam mo, partner, hindi mo po pwedeng ukrayin si Maharlika, no? Dahil bagamat siya ay nabawasan na ng viewers sa Facebook. Hindi ko alam kung meron pa siyang Facebook, sa YouTube, no? Kada broadcast niya, at araw-araw siya nagbo-broadcast, hindi bababa sa 100,000 ang viewers niya, no? Sa 100,000 yan, na po pwede magtrumpeta kung ano. Okay, so nabawasan po ng viewers si Hitad doon sa Facebook kasi marami na po dito mga viewers niya na nagising na po sa katotohanan ng makabayan. Na yung mga pinagsasabi dito ni Hitad, walang katotohanan yan. Puro lang kasi gawa-gawa ho yan, puro lang drawing at walang ebidensya. Ngayon, pagtatawanan natin po itong Hitad makabayan kapag darating po yung June at wala pa rin po siyang ipapalabas dito na video na kung saan sabi niya, nakita niya doon makabayan, kapag darating po yung June at wala pa rin, alam niyo na po ang mga gagawin po dito ng mga viewers po ni Hitad. At so, dito po sa mga viewers po ni Hitad, dapat mag-isip-isip rin po kayo. Dapat i-advise nyo si Hitad, sabihin nyo, huwag siyang magpalabas po ng mga fake news. Ulitin ko lang po dito, kapag wala siyang may palabas po ito na video this coming June, lalayasan nyo na po itong si Hitad. Deal? At saka pagtatawanan ho namin yan si Hitad, kami pong kasama po yung mga loyalista, mga Marcos, mga didis po na mga matitino, pati po yung mga Pinklawan, mga Dilawan, pagtatawanan namin yan si Hitad. At saka, alam nyo, assuming isipin natin to, sasakyan natin sa makabayan. So let's say, si PBBM mayroong pulburon video. Ngayon, kapag maipalabas yan sa in public makabayan at saka mag-alsahan dito yung taong bayan at saka manawagan sa ito ng resign, gusto lang pagpa-resign ito si PBBM, do you think magre-resign si PBBM? At kapag manawagan sila doon po sa mamabatas, kasi nga siyempre hindi naman po nila mapa-impeach si PBBM kapag wala pong supporter ito sa mga mamabatas makabayan, mga congressman. Do you think susuportahan po ang taong bayan ng mga congressman makabayan? Well, correction. Hindi po taong bayan. Bagkos ang mananawagan dyan makabayan, yun pong alipores po ng Kibuloy, mga alipores po ng mga Duterte, yung mga Duterte supporters o mga Duterte DBS nga pala, yung mga Duterte bayaran supporters, pati po yung mga viewers ito ni Hitad at saka viewers po ni Rocky makabayan. Yun lang po ang mananawagan dito ng impeachment, mananawagan dito na pagparesignin po si PBBM, pero sure na sure tayo, hindi po susuportahan po ng military, ng mga main uniforms, PNP, pati po yung mga nandyan sa Kongreso. Bakit? Kitang-kita natin makabayan na suportado po ng Kongreso si PBBM, suportado po ng mga congressman si PBBM kasi nga maganda dito yung po ni PBBM kasi nga napaunlad na naman po ang bansang Pilipinas ni PBBM kabayan dahil po siya dito ang nagplano dahil po yan sa tulong po ng Marcos administration. Do you think hayaan sila makabayan? Gunggong talaga
Suportado po ng taong bayan si PBBM. Lalong-lalo na lahat po ng kulay at saka doon po sa mga matitinong tao at saka nakikita po yung mga balita po galing dito sa mga government platforms, yung mga epekto po sa mga pagpalipad-lipad po ni PBBM sa kanyang pasyal-pasyal, mga investors na pasukan sa Pilipinas, mga projects sa Pilipinas sa talagang pang long term po ang plano po ni PBBM sa agricultures para po magkaroon tayo dito ng food sufficiency, para po matugunan po yung presyo sa Pilipinas, mga bilihin po sa Pilipinas. Do you think hindi siya susuportahan po ng taong bayan? Diba? So anyways, makakabayan, before tayo mag-jump po sa ating next topic, well, i-shout muna natin. I-shout natin si Antonio Payos, nandiyan po si Ribaya Edith, Aurora David, Belia Bautista, Maricruz Hernandez, nandiyan po si Donnie C, Brian Baltazar, Maria Sara, hi to Lorna Tolentino, Erika Mapagmahal, hi to Lenda Lim, Price Gasul, Besi Carunan, Maria Marilyn Embido Bautista, nandiyan po si Benito Aison, Emelita Milo Kilay, hi to Emily Balagot, Frondarina Rivera, Marilo Bednarek, nandiyan po si Alicia Lee, Vani Dane, Jade Nomura, Shemizo Elvi, hi to Akimoto Yaroki, nandiyan po si Delphine Balagtas, Jonets Jax, NQT Edna, and hi to Evelyn Borromeo and Emmanuel Rodriguez. Okay, so dito tayo makakabayan kasi nga meron pong sumabog na balita. Pag-usapan na natin si BP Sara makakabayan kasi nga aside pa dito sa nanahimik siya sa issue po dyan sa West Philippine Sea sa Ayungin Shoal makakabayan, pag-usapan na po natin yung issue po ng DepEd kasi nga nasangkot na naman dito ang pangalan po ni BP Sara makakabayan. Ano nangyari Sir Ivan? Alam mo natin yung latest, di ba? Na meron po ditong sumabog na balita na meron palang 19,000 po na ghost ghost students na yung sa DepEd makakabayan na kung saan umabot dito ng 299,000 yata yun na budget na ghost makabayan. Ngayon, meron pong bago. Kasi nga si Senator Gatchalian, meron siya inilabas po na report makabayan na ayon dito sa balita, babasahin ko lang po natin na 7 billion pesos senior high butchers went to non-poor. Nandun po, nabigay po yan sa non-poor makabayan. Aside from 19,000 ghost or undocumented students receiving government assistance, more than 7 billion was spent on non-poor beneficiaries of the Senior High School Butcher Program or SHS-BP, according to Senator Sherwin Gatchalian. Sabi ni Gatchalian makabayan, "For me, it's a wastage and leakage. We need to correct this immediately. I plan to raise this during our budget hearing because we have to ensure that every centavo allocated to the government goes to our poor learners and efficient projects and programs. For me, based on the data we have seen, it shows that we're not being efficient." So yan po talaga nakapagtataka makabayan kung bakit hinayaan na ho yan ng taga-DepEd, specifically ni BP Sara. Kasi napaka-imposible makabayan, hindi yan alam po ni BP Sara. Siya po ay sekretary po ng DepEd. Bakit niya hinayaan yan? Or baka there's something wrong makabayan. Baka may sekreto yan. Bakit binigay doon sa mga non-poor? Bakit hindi yun itinulong po doon sa mga poor po na mga tao makabayan? Di ba? So dapat yan po imbestigahan kasi nga 7 billion pesos makabayan. Mukhang madagdagan dito ang talent fee ni Sir Ivan. Kasi ang count po na talent fee ni Sir Ivan, 51 billion pesos plus incentives na 135 million pesos, confidential funds plus allowance na ghost students na 299,000 pesos plus meron pang another incentive makabayan na 7 billion pesos. Diba si Sir Ivan? Ang taas na ng talent fee ni Sir Ivan. So anyways, pag-uusapan na natin po, ito pong issue po dyan sa West Philippine Sea kasi nga talagang nakakagalit po yung kababuyan, yung kahayupan po na ginawa po ng taga-China sa ating kababayan po dyan sa mga kasundaluhan natin makabayan. So for more details, let's watch this. Supply boat ng Pilipinas matinding napinsala matapos ang panibagong pambobomba ng water cannon ng China nitong weekend. Makailang ulit tinarget ng water cannon mula sa mga barko ng China ang resupply boat ng Pilipinas na unay sa May 4. Makalipas ang ilang ulit na pambobomba ng tubig, ito na ang unay sa May 4 nang malapitan at masaklolohan ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard.
Wasak ang isang bahagi ng bubong. Basag ang salamin sa bridge ng barko na halos mabuwal sa pagkakapunit sa dingding ng starboard side ng barko. Ang mga pagkaing dadalhin sana sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre nabasa. Duguan ng 3 sakay, mga sugat sa kamay, katawan, ulo at mata ang tinamo nila. Kinailangang itali sa gilid ng BRP Cabra ang Onaiza May 4 para mailipat ang mga sugatang pasahero. Agad silang ginamot ng medics ng BRP Cabra. Kwento ng ilang nasugatan, mas malakas pa sa Super Typhoon ang puwersa ng water cannon na tumama sa kanila. Walang panama ang barkong gawa sa kahoy. Noong dinugbugahan na kami doon, talagang kanya-kanya kami cover. Hindi nga namin nalaman na saka na lang namin nalaman may sugat nung nandun na kami, naka-cover na kami. Nabaklas na kasi lahat yung namin, yung sa bridge. Kaya hindi na talaga kami makaiwas. Maana ko sir ang water cannon sir. Sir, wasak po yung kwarto sir. Buong kwarto na yun sir. Sir, saan po kayo sir tinamaan at anong masakit po ngayon sir sa inyo sir? Yung dibdib ko sir. Pa ako sir, napilayan ako. Dahil hindi nakakayanin ng Onaiza May 4 ang bumalik sa Ayungin at makipaghabulan pa rin sa China, inilipat na lang ang mga pagkain at iba pang supply sa speedboat na galing mismo sa BRP Sierra Madre. Habang naglilipat ng mga pagkain sa rubber boat, lumapit din sa amin ang 2 speedboat ng China Coast Guard. Kinukunan ng video ang bawat galaw habang naglilipat ng mga nabasang pagkain sa rubber boat. Dahil sira na ang navigational equipment ng Onaiza May 4, inalalayan ito ng BRP Sindangan at BRP Cabra pabalik ng mainland Palawan. Pasado 6:00 ng umaga kasabay ng pagputok ng bukang liwayway. Unang nagsagawa ng dangerous maneuver ang CCG Vessel 21551 sa harap ng UM4 pero hindi nagpatinag ang resupply boat. Tuloy pa rin ito sa pagmaniobra para makatakas sa naglalakihang barko ng China. Pasado 7:00 ng umaga nang magsagawa ng reverse blocking maneuver ang CCG dahilan para muntik nang magkabanggaan ang 2 barko. Sa obserbasyon ng news team, 8 water cannon mula sa 2 barko ng CCG ang direktang tumama sa resupply boat na tumagal ng 1 oras mula 8:00 ng umaga. Nang mga oras na ito, hindi magawang makalapit ng BRP Cabra at Sindangan dahil na-corner na sila ng ilang CCG at Chinese militia vessel. Sinubukan ng BRP Sindangan na rescue ang resupply boat dahilan para bumangga ito sa isang barko ng China. Lulan tayo ng BRP Cabra na isa sa mga escort ng resupply boat na Onaiza May 4 at mag-ilang oras na tayong pilit na hinaharang ng China Coast Guard 21556 na ito. Sa pagkakataong ito, napakalapit na niya sa barkong ating sinasakyan. At bukod dyan, dito naman sa gawing ito ay pilit din tayong hinaharang ng Chinese militia vessel na ito para hindi tayo makalapit doon sa resupply boat. Ang resupply boat ay nandun sa bahaging yon at pilit din na nakikipagpatentero sa mas maraming barko ng China. Kung minsan ay umaabot na lang sa 1 metro ang distansya ng mga barko ng China sa barko ng Pilipinas. Kung kanina ay medyo may distansya pa itong BRP Cabra at yung China Coast Guard 21556. Ngayon, halos magkadikit na yung nguso ng 2 barko at sobrang napakadelikado na. Bukod dyan, ay hindi rin tayo tinatantanan ng Chinese militia vessel na nasa gilid lang ng ating sinasakyang barko. Hanggang sa ngayon, ay hindi pa rin makalusot-lusot ang resupply boat patungo sa loob ng Ayungin Shoal. Kumbaga sa basketball, walang panama ang depensa ng Pilipinas sa China. Matapos ang ilang oras na patintero, nagawa ng BRP Cabra na makapagmaniobra papalayo sa mga barko ng China hanggang sa malapitan nito ang tila naghihingalong resupply boat na UM4. Ito na ang ikalawang pagkakataong sumabak sa resupply mission ang UM4. Pero tulad ng unang misyon, hindi rin nakadiretso ang UM4 matapos harangin at bombahin ng mga barko ng China. Hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? Titihaya na lang? Hindi naman siguro pwede. Ang problema, ang China napakalaki na. Ang Pilipinas napakaliit. Gusto pa nila tayong kunan para sa mga tao nila. So, hindi pwede yun.
ang Pilipinas at ang kanyang karagatan at kanyang karapatan sa ilalim ng international law ay para sa kapakanan ng Pilipino, at kung sino man ang gusto nating isama dyan, walang pakialaman China na magsabi na sila lang ang pwede. Ngayon, para maliwanag, kung gusto nila, ihayag nila sa mundo na maliwanag kung anong posisyon nila sa ilalim ng international law. Ihayag natin ang ating posisyon, i-arbitrate natin. That is the best way of solving a legal dispute sustainably. Ayaw nila. Alam na naman ng buong mundo na illegal ang ginagawa ng China na pagkukupkop ng West Philippine Sea batay sa kanilang hindi kapanipaniwalang historical narrative na walang bansa sa buong mundo na naniniwala at maraming bumabatikos. So, sa makatwid, kahit sila siguro nahirapan maniwala sa kabila nito, sa ating masusing pakikibaka sa West Philippine Sea sa ilalim ng UNCLOS at ng international law, tayo ay napakaraming kaalyado at ni isang bansa walang bumabatikos sa atin. Ginawa na rin daw ng pamahalaan ng lahat upang pahupain ang tensyon, alinsunod sa napag-usapan noon ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping, pero tila salungat ito sa ginagawa ng China. Paalala pa ng Pilipinas, itigil ng China ang patuloy na paglabag sa international law. Sagot naman ng China, hindi nila kinikilala ang 2016 Arbitral Award na pumabor noon sa Pilipinas. Sa gitna naman ng nagpapatuloy na tensyon, nagpasalamat ang DFA sa international community dahil sa patuloy na pagsuporta sa Pilipinas at pagsusulong ng international order base sa international law, kung saan 21 bansa na ang naglabas ng statement of support. Binisita ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang mga nasugatang Navy personnel noong nakaraang resupply mission sa Ayungin Shoal. Nakakonfine sila sa AFP Western Command Hospital sa Palawan. Kasama ni Browner sa mga bumisita sina Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos at PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Ginawaran ang mga naturang Navy personnel ng parangal at sabi nila sa kabila ng kanilang sinapit ay handa silang bumalik sa mga rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal. Oras na gumaling. Binigyan din ng parangal ang iba pang sundalong idinedeploy sa BRP Sierra Madre kung saan binigyan sila ng Wounded Personnel Medal at Ad Interim Military Merit Medal. Tiniyak naman ni Browner na magpapatuloy ang mga RORA mission. So, before po ako nag-vlog mga kabayan, naglibot-libot muna ako doon sa Facebook, doon sa Twitter. Naghanap ako ng palita tungkol po kay BP Sara mga kabayan. Tingnan natin kung siya po binisita ba dito ni BP Sara, yung mga nasugatan po ng mga kasundaluhan doon po sa resupply mission mga kabayan. Pero hanggang ngayon, as of this moment, hindi pa rin po napapakita po si BP Sara doon po sa mga nasugatan po ng mga kasundaluhan mga kabayan. Hindi niya binisita. Bakit Sir Ivan? Siguro dahil hindi po patay mga kabayan. Kasi nga, di ba napapansin natin na every time po mayroong namamatay dito ng mga kasundaluhan natin, di ba lagi pong nauna si BP Sara mga kabayan? At saka putops ka agad doon. At saka alam na ho natin yan, pa-picture ka agad. Pero dito po sa issue ng West Philippine Sea, kasi nga involved dito yung taga-China mga kabayan, nang haras po doon sa kasundaluhan natin mga kabayan. So tikong bibig dito yung mga Duterte, tikong bibig dito si BP Sara mga kabayan. Walang BP Sara talaga ito na bigay po ng statement na kahit kunti naman lang po pagkondina doon po sa kababuyan, sa kabulastugan pong ginagawa po ng taga-China dyan po sa West Philippine Sea, hindi pa rin po makabayan umimik itong si BP Sara. No comment pa rin po. Diba? Nakakainis talaga Nakapagtataka talaga kung bakit po ganon na lang po yung pag-aasta dito, yung kababuyan pong ginagawa po ng taga-China at pilit lang inaangkin dito yung teritoryo natin. Ibutir lang po, nandyan si PBBM, nandyan po
po si Secretary Gibo Chotoro na talagang ipinaglalaban dito kung ano ang atin makabayan. Hindi basta-basta ito na bumibitaw yung Pilipinas, unlike doon sa previous admin, para pang ginawa dito or para pang binigay ito as gift yung Ayungin Sul makabayan. Alam mo natin yan, yung tungkol po sa may kumalat ngayon na balita na meron dang secret deal yung China, si FPRD at saka yung taga-China makabayan. So para sa akin talaga, dapat ipapatawag po dito si FPRD, pati na po yung si Butanding, si Rocky makabayan. So ganon, dahil po sa nangyayari po dyan sa West Philippine Sea, nanawagan ngayon yung United Loyalist makabayan. Ito po ay pinangunahan ni Don Julian. Sabi po ni Don Julian, sa atin ang West Philippine Sea, huwag tayong papayag. Mahiya naman kayong mga pro-China na Pilipinong ipinaglalaban tayo ng mga bayani natin. Patuloy natin suportahan si PBBM sapagkat kailanman di niya ibibigay ang Pinas sa kahit kanino. Comment down, ipakita natin ang suporta sa WPS. So makakabayan ko, please comment dyan kayo sa baba para po ipapakita natin po dito yung suporta natin po kay PBBM ng ating gobyerno at dapat ipaglaban natin yung WPS. Okay, so please comment down below. At saka makakabayan ko, ipapakita ko rin po sa inyo yung opinion dito na inilabas po ni Mike Abe, kasi nga siyempre galit na galit siya dito at saka talagang inis na inis siya dito po sa ginagawa po ni FPRD pati po ni Butanding makabayan. So for more details, let's watch this. Alam po ninyo dito sa nangyayari ngayon, di naman ho sa ating pinangunahan, pero tayo po may karapatan bilang Pilipino at ako ay bilang isang mamamahayag. Palagay ko dapat ho talagang mag-imbestiga na ang ating National Security Council o military o Senado at Kongreso tungkol nga po dito sa mga sinasabi ng China. Nakakabahala po ito dahil tayo sinisisi na ngayon. Pinapalabas na hindi tayo sumusunod sa usapan. Sinasabi ng China na tayo ang nagpuprovok sa West Philippine Sea. So nabaligtad na ang sitwasyon. Dahil po sa ang kailang pinanghahawakan, meron daw pong secret deal, merong kasunduan sa pagitan ng China at ng dating administrasyon under President Duterte. Ayan na yan. At siguro pati itong si Harry Roque at saka si dating Pangulong Duterte ay bigyan ng pagkakataong magpaliwanag sa isong yan. In aid of legislation kung Senado at Kongreso at kung sa Executive Department, kung ano man ang magsasagawa ng investigasyon, Department of National Defense, National Security Council, or military, bigyan ng pagkakataon si dating Pangulo at saka si Harry Roque kasi sila nag-iingay, lalo si Harry Roque. Obvious na pag inyo napapakinggan si Roque, alam niya yung agreement, alam niya yung kasunduan. Parang ipinagmamalaki pa, kaya lagi niya sinasabing tayo daw nagpuprovok. Kaya pala paulit-ulit na sinasabi nila ng mga Duterte supporters na tayo daw talaga nagpuprovok sa issue ng West Philippine Sea. Kaya pala pro-China sila dahil alam nila yung kasunduan na yan. So kailangan po'y malaman ito ng taong bayan. Kasi napakalaki po ng epekto nito. Mawawala sa atin ang West Philippine Sea. At hindi lang yan. Sinabi na ni Secretary Gibo Chotoro na ang target ng China ay makuha nila at makontrol ang buong South China Sea. At pati yung ating Philippine Rice, Benham Rice at West Philippine Sea ay makukuha ng China kapag pinabayaan natin ito. Kaya nga gusto ni Secretary Gibo Chotoro dagdagan pa ng pwersa ng militar ang lahat ng mga lugar sa karagatang sakop natin sa area sa Central at Northern Luzon para hindi mapasok o hindi makontrol ng China. Dahil ang paniniwala ng China, kanila ang South China Sea at wala silang pakaalam sa ibang mga bansa dito sa ASEAN kasama na ang Pilipinas. At dito ho sa Ayungin, yung Ayungin Shoal na kung saan nandun po yung BRP Sierra Madre, yan pala yung agreement na ito itatanggalin natin at hindi ko kumpunuhin. Inaasahan niya ng China dahil nakipagkasundo raw ang Pilipinas. At yan na nga yung ulit-ulit na sinasabi na hindi daw tayo sumunod. Nabaligtad na. Kaya tayo daw napuprovok. So kaya, bakit ang mga senador hindi gumagalaw dito? Alam nyo, kahit nakareses ang Kongreso at Senado, kung gusto nila
In aid of legislation, pwede silang gumawa ng mga inquiry or investigation. Dati namang ginagawa nila, wala namang holiday pagka may mga emergency. At ang executive department dapat din. Huwag kayong matakot. Bigyan ng pagkakataon si Duterte na ipaliwanag ito. Totoo ba hindi? Pag sinabi niya hindi totoo yan, ay di, pangahawakan natin. Pag sinabi niyan totoo yan, dahil sa kung ano mga dahilan, di ipaliwanag niya. Tingnan natin kung tatanggapin ito ng mamamayang Pilipino. Yan po yung importante dyan. Di ba? Huwag natin ibaliwala kasi ngayon, pataas ng pataas ang tensyon, may nasasaktan na. May mga resupply na buhay na nila ang nakataya. Lalo nitong every time na magre-resupply ng pagkain, medicine at tubig, ang mga barko ng BIPAR, barko ng Philippine Coast Guard o civilian vessel na inarkila para mag-supply, hinaharas na. Binubumba. Nakita nga nyo yung barko pinagtulungan ng water cannon ng malaking barko ng China. Di ba? Mga Navy pala ang sakay doon. Mga sugatan. Pagkatapos ng insidente. May mabubulag pa yata dahil sa mata tinamaan na kung ano. Manamang bumbahin ka ng malakas na tubig, magbabagsakan doon yung mga salamin, mga kahoy at kung anong gamit doon sa loob ng barko. Yun. Matindi. Yan ang sinasabi natin. So, hindi po masama at sa halip ako'y naniniwala, personal kong analysis at opinion, gumawa na ng investigasyon ang mga otoridad tungkol dito. May agreement ba? May secret deal talaga? At ano ang laman nito? Ngayon sinasabi ng China, meron Ang China ang may sabi nito, hindi Pilipino Ang China ang nagsasalitang merong kasunduan. At ito na nga, sinasabing hindi tayo sumunod sa kasunduan. So dapat alamin, ano yung kasunduan yan? Ibinenta ba ang Pilipinas? Ibinigay ba sa China ang lahat nilang gusto? Yan ay dapat malaman. Dapat huwag matakot ang mga politiko sa Senado at Kongreso. Kailangan ipatawag at tanungin. Bigyan ng pagkakataon. Tatanungin lang naman At kung gusto ni Duterte humarap, di magpaliwanag siya. Pag hindi siya nagpaliwanag, di mag-iiba ang dating. Diba? Huwag siyang gagaya kay Kibuloy na hindi may respeto. Alam ko si dating Pangulong Duterte ay may respeto sa batas. Dating Pangulo yan, alam niya ang batas. Alam niya ang trabaho ng Kongreso at Senado. Kung sakali siya ipatawag, palagay ko haharap yan. Hindi yan katulad ni Kibuloy na walang respeto sa ating batas. Dahil hindi niya pinansin, binaliwala niya actually ang mga invitation ng Congress at Senate. Kaya nga siya na-issuehan ng warrant of arrest. Pero si Duterte, alam ko, hanggat malakas at maganda ang kalusugan niya, pag inimbitahan yan, haharap yan. May tapang yan humarap kahit kanino. Ang kailangan, madinig lang natin ang paliwanag ni Duterte, maiintindihan natin. Pag sinabi ni Duterte, wala namang agreement, walang kasunduan, wala akong pinangako sa kanila, o di ating panghahawakan yun. Para panindigan natin ang China ang mali, hindi tayo. Di ba? Ganoon lang yan. Kasi nakataya dito ay property, national security, exclusive economic zone ng bansa ang nakataya dito. Hindi po ito pangkaraniwan. Hindi ito isang property lang na maliit. Napakalawak ng karagatang sakop ng Pilipinas na pwedeng makuha ng China. At pagdating ng araw, pag nakuha yung mga islang yan o ng mga dagat na yan, baka mga isla natin kuhanin na rin. Di ba? Kasi ganun sila. Ayan po. So, sana huwag magalit ang mga DDS, huwag magalit ang kanilang mga taga-suporta. Hindi ho ito personalan. International at national issue ito, internal at external security at national territory ang pinag-uusapan dito. Kaya sana kumilos na hanggat maaga. Kasi nagsimula na ang China ng paninisi at panunumbat sa atin. Dahil meron daw silang pinanghahawakan kung bakit sinasabing tayo napuprovok. Dapat makontra yan. Dahil baka maniwala ang international community, baka makumbinsi ang international community ng China na tayo ang mali. Delikado yun. Sa ngayon, naniniwala ang international community, ang Amerika, ang Canada at maraming mga bansa sa mundo, tayo ang tama. Pero pag inilalabas ng China yung ganyang mga paliwanag, abay baka tayo ang maipit sa bandang huli. Kaya kailangan gumalaw, kumilos na kayo hanggat may panahon pa. Mga dapat mag-imbestiga. Inuulit ko, Kongreso, Senado, o ang Executive Department. Kayo lang naman yan. At ako naman naniniwalang makikipag-ugnayan ng nakaraang gobyerno para magpaliwanag dyan. Kung totoo ba o hindi, sa kanila natin malalaman. Kaya dapat magkaroon ng malinaw na investigasyon.
Okay, so mga kababayan ko, agree ba tayo na ipapatawag po si Atty. Roque at saka si FRD sa Kongreso para po pagpapaliwanagin po sa issue ng West Philippine Sea, mga kababayan? Agree ba tayo? Please comment down below. At saka siyempre, gusto ko rin pong makita ang inyong mga reactions, suggestions tungkol ito sa mga ibinabalita ko sa inyong mga kababayan, ating mga topics. Please comment down below. At siyempre, ishare po natin kasama natin ngayong araw si Carmila Sanchez, nandiyan po si Angelita Holsinger, Eduardo Tan, Rodolfo Rabor, and hi to Evan Chris Bebe, Rabor Dongo, nandiyan po si Eduardo Condino, Desiree Aranda, Elvira Farulan, hi to D. Yaranda, Rowena Ong, Eflubida, nandiyan po si Merjane Tan. Ishare po natin si Flossie Saraza Tultog, Corodo Aikida, Teofilo Jr. Aton, hi to Charlita Moralde, Margarita Alunar, hi to Maria Fomoto, Lorna Taniguchi, Evelyn Garcia, and hi to Ashen. At syempre, nandiyan po si HMB TV, Samway Vlog, Mary Jane Cuevas, and hi to Roberto Jovero. So, yan po ang ating nakakalap na mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama sa langit, pinupuri kita ng buong puso ko ngayong araw. Maraming salamat sa pagising mo sa akin. Maraming salamat sa lahat na ginagawa mo para sa akin. Panginoon, ikaw ang pinagmumulan ng aming lakas. Kapag kami ay mahina, pinapalakas mo kami. Kapag kami ay bumabagsak at nanghihina, ang iyong makapangyarihang kamay ay inaaangat kami at pinanunumbalik ang aming lakas upang kami ay pumailang lang tulad ng mga agila. Salamat po, Diyos ko. Naway ipagpatuloy mo po na manatilihing ligtas kami ngayong araw at punuin kami ng iyong biyaya at pagmamahal. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.